Church, ito po ang salita ng Diyos para sa kanyang mga hinirang, papuri at pasalamat sa ating Panginoong Diyos. Maaari na po tayong makaupo at sa punto pong ito, tayo po ay dadako na sa pangaral ng salita ng Panginoon. Sa umagang ito ay gagamitin po ng Panginoon bilang kanyang tagapagsalita. Wala pong ibang ang ating buting pastor, Pastor Ricardo Sarmiento. Sabi po ni Robin Padilla, it's nice to be back. Salamat po at ako po ay muli nakarating sa inyo at nakadaupang palad kayo mga kapatid. Bago po tayo magsimula, mainam po siguro na kamustahin po muna natin yung ating pong mga kapatid sa pananampalataya na makakasama natin ngayon sa ating pong pagsambas. Pwede nyo sabihin, kamustahin, Happy Lord's Day. Salamat po. At sa ating pong mga bisita, welcome po kayo sa gawain pong ito at makasama kayo sa amin pong sama-samang pagsamba sa ating Panginoon. At ako, hindi ko na po itinuturing ang aking sarili as visitor. Ako po ay talagang na rito, may tahid na, kumbaga matagal na naglilingkod din kasama po ni Pastor Dave. Actually, kasama ni Pastor Abe nung mga time na yon dahil kami po ay nasa Mindoro tribe, dun sa Word of Life. Di niya po nakakalimutan, tagal na ho nun. So, kami po yung mga makukulit doon sa loob ng aming cabin. Kaya purihin ang Panginoon at nandito tayo ngayon. This is the day that the Lord has made and we will rejoice and be glad in it. Sabi po ng salita ng Panginoon, ito daw po ay ginawa ng Panginoong araw na ito para tayo po'y magalak, hindi po mabagot. Huwag po muna nating isipin yung mga problema natin ngayon. Iwan po natin sa ating mga tahanan because this is the day that the Lord has made and we will rejoice kasama ng Panginoon. This is Lord's Day, hindi ito Laba Day. Hindi po ito ang time para tayo po'y umabsent sa church at para tayo po ay maglaba, kundi ito po ang panahon para tayo po ay sumamba sa Panginoon dahil karapat-dapat siya na sambahin ng kanyang mga hinirang, ng mga tinubos niya. The church, that Christ died for the church. Namatay si Kristo para sa iglesia at tayo namang iglesia ay dapat namang nagluluwalhati at sumasamba sa Diyos kay Kristo Jesus na namatay para sa atin. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon at ito po ay masusumpungan po natin sa Colossians chapter 1 verses 15 to 20. Binasa po natin yan at ang pamagat po ng ating pag-aaral ngayon ay ang pagka-Panginoon ni Kristo. Ang pagka-Panginoon ni Kristo. In English, the Lordship of the Lord Jesus Christ or the supremacy of Christ. Isang magaling at mahusay at kilalang artist na si Leonardo da Vinci. Siguro po kilala po ninyo ito. Si Leonardo da Vinci ay isang kilalang artist, painter na napakaganda ng kanyang ipipaint na masterpiece. At dinala niya po ito, yung kanyang masterpiece, dinala niya sa kanyang kaibigan at ipinasuri at sinabi niya na please, i-criticize mo yung aking ginawang masterpiece. Alam niyo po ba kung ano po yung ginawa niyang masterpiece? The Last Supper na ginawa ni Leonardo da Vinci. At nang makita ito ng kanyang kaibigan, ang remark niya, sabi ng kaibigan niya, the most striking thing in the picture is the cup. Sabi niya kay Leonardo, the most striking thing na nakikita ko diyan sa picture na yan, yung highlights, parang nakikita ko yung cup. And then, nang marinig po ito ni Leonardo da Vinci sa comment ng kanyang kaibigan,
kinuha agad ni Leonardo da Vinci yung kanyang brush, binuran niya yung cup doon sa kanyang painting. Why? Sabi ni Leonardo da Vinci, nothing in my painting shall attract more attention than the face of my master. Ayoko na magkaroon ng higit na attraction kundi doon lang sa aking master, ang aking Panginoon. Hindi ang cup, hindi ang mga disciples, hindi ang mga tinapay, kundi dapat ang nakapag-a-attract sa painting na ito ay walang iba kundi ang aking Panginoon. Hindi ba't dapat ganun din tayo sa ating mga buhay na ang nakapag-a-attract sa atin, kaya tayo sasamba sa Panginoon, hindi ang kasama mo sa church, hindi ang boyfriend mo, hindi ang asawa mo, hindi ang mga bagay na nakikita mo sa iglesia, kundi ang nakapag-a-attract sa iyo, kaya ka dadalo ng simbahan, is because of our Lord and Savior, Jesus Christ. Pero sometimes nakalulungkot sa maraming mga Kristiyano, hindi na si Kristo ang nagiging una sa buhay natin. Yung ating work, yung ating barkada, yung ating family, yung boyfriend mo, yung girlfriend mo, and even yung mga hobbies natin, ang kadalasan ang nagiging una at inuuna natin sa buhay natin. At dito sa passage na ating binasa, makikita natin mga kapatid na si Pablo ay nagbigay ng mga kadahilanan. Why Christ is supreme? Bakit ba kailangan ng ating Panginoong Hesukristo ang nakahihigit sa lahat? Bakit si Kristo dapat ang una sa buhay natin? At sa topic natin ngayong araw na ito ay mayroon tayong makikitang dalawang bagay. At ang unang bagay is si Kristo ay Panginoon sa buong nilikha. Verses 15 to 17, si Kristo ay Panginoon sa buong nilikha. At ang pangalawang titignan natin ay sa verse 18 to 20, si Kristo ay Panginoon ng bagong nilalang. That's the church. Verses 18 to 20. Una, Panginoon siya sa buong nilikha. Pangalawa, Panginoon siya sa bagong nilalang. The church. Pero bago po natin pasimulan yung ating pong talakayan, ay nais ko muna na ipaalam sa inyo yung background. Bakit po ba sinulatan ni Apostol Pablo ang church sa Colosas? Bakit nga ba? Bakit niya ba sinabi ang mga bagay na ito? Ano ba ang kanilang sitwasyon nung mga panahong iyon? Ano ba ang nararanasan ng church sa Colosas nung time na sila ay sinulatan ni Apostol Pablo? Sa church ng Colosas ay meron pong lumalaganap na maling turo. Sa church ng Colossae ay meron pong turo na tinatawag na Gnosticism. Lumalaganap, unti-unti gumagapang sa loob ng church at unti-unti na ring winawalang halaga ang pagkapanginoon ng ating Panginoong Hesukristo. At itinuturo ng heresy na ito na si Kristo daw ay hindi maaaring maging Diyos. Hindi siya error, kundi siya ay false teaching. Bulaan, turo. At binase nila yung kanilang turo sa Greek philosophy na ang itinuturo ay the spirit was good and the body was evil. Sa makatuwid bagay, ang Diyos ay hindi maaaring magkaroon ng katawang tao. Katwiran nila na hindi kasi pwedeng mag-mix ang Diyos sa evil. For them, anything that occupies space is matter, and matter is evil. Para sa kanila. Katawan natin, evil. Because it occupies space. Kaya nga para sa kanila, hindi pa pwedeng maging Diyos si Kristo kasi meron siyang katawan para sa kanila, sa mga sa turo ng Gnosticism. Inaatake nito mga kapatid, unang-una sa lahat is the gospel. Dahil si Kristo ang laman ng gospel, nagkatawang tao ang salita. Di ba? Sabi ng John chapter 1 verse 14, nagkatawang tao
ang salita, si Jesus Christ. Para sa kanila, Christ is not enough for salvation. That is why Paul ay sumulat sa church ng Colossae upang kanyang ipahayag sa kanila ang kasapatan ni Kristo para sa kanilang kaligtasan at ang kahigitan ng ating Panginoong Hesukristo over all creation, over all the church, and higit din siya. Hindi lamang sa kanyang nilikha, hindi lamang sa kanyang bagong nilalang at bagong nilikha na iglesia, kundi higit din siya sa bawat buhay natin, mga kapatid. At ngayon sa ating pong pag-aaral, ating pong pagtutuunan, yung ating pong subject matter na ating pong pag-aaralan. Dalawa po yung ating pong pag-uusapan, pero by this time, para imbitahan niyo uli ako, yung una lang, para sa susunod, meron kayong aabangan. No? Meron kayong sasabihin, Pastor, balik ka uli kasi para makita namin at marinig namin yung pangalawa. So, bitin kayo. Eto muna, yung si Kristo ay Panginoon ng buong nilikha. That Christ is supreme over all creation. That Christ is Lord over all creation. Sabi po yan ng verse 15. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. You will notice, sabi ng verse 15, that He, and that is the Lord Jesus Christ, is the image of the invisible God. Oo, mga kapatid, totoo na ang Diyos ay invisible. Tama ho ba? Invisible siya. And the Old Testament, sinabi na wala pang nakakita sa Diyos. And even in Exodus, sinabi ng Diyos that you cannot look upon me and live. Hindi ka makakatingin sa akin. Pag nakita mo ako, patay ka na nun. Oo, yun po yun. And even si John, sabi ni John, nobody has ever seen God. And even si Jesus Christ said that God is Spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, Old Testament, sinabi that God is invisible. In Exodus, it says, kung makikita nyo ko, ibig sabihin, patay na kayo nun. So, in John, he said, nobody has ever seen God. And Jesus Christ confirms it. He said, because God is a spirit, and those who worship God must worship Him in spirit and in truth. So maliwanag na si God is invisible. God is invisible. Hindi natin nakikita. Pero si God ay naging visible sa pamamagitan nino. Si God naging visible sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Christ is the image of the invisible God. And the Greek word for this is icon, meaning it has to do with the exact representation or exact replica or exact imprint. So, ang Diyos ay naihayag sa pamamagitan ng anak na walang iba kundi si Kristo. Gaya ng sinabi ko kanina, may mga false teaching na unti-unting gumagapang sa church ng Colossae. At ito yung Gnosticism. At isa sa mga katuruan nila is that creation was not made out of nothing. Kanina, di ba, sinabi ni Brother Randy na nilikha ng Diyos ang sanlibutan out of nothing. Hindi kumuha ang Diyos ng isang bagay para lumikha ng sanlibutan, kundi out of nothing nalikha ang sanlibutan. Na gaya ng sinasabi ng Bible. Kundi para sa kanila, creation came from evil, and so therefore all matter was evil. That is why for them, Spirit was God and matter was Spirit was good and matter was evil. Kung kaya naman ang konklusyon nila, because God was Spirit, so therefore God
was good. And because God was good, therefore, hindi siya pwedeng mabahiran man lamang ng kahit katiting na matter dahil ito ay evil. Kung kaya ang pananaw ng mga Gnostic na si Jesus Christ ay hindi pwedeng maging Diyos dahil siya ay nabahiran ng matter, katawang tao. Para sa kanila, that is evil. Dahil ang katawang tao, for them, is evil. Kung kaya nga naman, na itong si Apostol Pablo ay sumulat sa church in Colossae upang kanyang ituwid yung mga maling katuruan na gaya nito na kumakalat sa loob ng iglesia sa Colossus. That is why tahasang sinabi ni Apostol Pablo sa kanila that Jesus is God. At si Jesus ay hindi nilikha. He is also the Creator. Manlilikha siya at hindi siya nilikha. He is the image of the invisible God. Ano ba ang ibig sabihin na si Jesus Christ is the image? Ano po ang ibig sabihin dito? Ang ibig sabihin nito na si Jesus ay, ibig bang sabihin nito na si Jesus ay nilikha sa wangis ng Diyos? Hindi po. Hindi po. Sinabi ito sa tao that we are created in the image of God. Pero si Christ, hindi yun sinabi sa kanya. No, ang sabi sa kanya, He is the image of the invisible God. So tayo, we were created in the image of God, pero si Jesus Christ is God's image. Malinaw po yun ang sinasabi ng Biblia. Tayo nilikha sa wangis ng Diyos, pero si Jesus ang wangis ng Diyos. Christ is the exact representation, the exact imprint of God. Hindi ba nga sinabi ni Jesus, kung nakita nyo ako, nakita nyo na sino? Ang Ama. And so si Kristo ay worthy of our worship because He is the image of God, the exact representation, the exact imprint of God, and deserve rin ni Christ yung ating pagsamba. Deserve ni Christ yung ating pagluwalhati at pagsamba sa Kanya. Why? Because He is Lord. He is Lord over all creation. Yan po yung malinaw na sinasabi ng verses 15 to 17. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation, for by Him all things were created. Ang katotohanan na nais mapaunawa ni Apostol Pablo sa kanila ay makita nila, mga kapatid, na si Kristo ay hindi lamang maitanghal dahil siya ang imahe ng Diyos, bagkot si Kristo rin ay kanilang maitanghal at masamba because He is the firstborn. Ibig sabihin ng firstborn, Lord. Or, ibig sabihin nitong firstborn is supreme over all creation. Siguro, ang tanong natin, Pastor, sa Scripture, ano po bang ibig sabihin ng firstborn? Specifically sa context na ito, firstborn means first in position or first in rank or to be supreme or Lord. Alam po ninyo, mga kapatid, sa kultura ng mga Griego at ng mga Hebreyo, ang firstborn, siya yung makakatanggap ng mana ng Ama. Sa kultura ng Greek and the Jews and the Hebrews, para sa kanila, yung firstborn, yun yung makakatanggap ng inheritance ng kanilang father. Ang firstborn, sila ay mga espesyal sa family. Sila yung espesyal sa family, hindi special child na may autism. Hindi po yun. Sila yung pinaka doon sa pamilya. Pero, hindi ibig sabihin na ang firstborn ay yung unang ipinanganak sa pamilya. Because
Scripture says, yung firstborn is first in rank or first in position or supreme doon sa lahat, no? Kaya nga si Joseph, di ba? Hindi naman siya yung pangunang anak, pero siya yung nakatanggap ng blessing ng kanyang ama. Si Esau, hindi naman siya si Jacob, hindi naman siya yung firstborn son, pero siya yung nakatanggap ng blessing ng kanyang ama. So ulitin ko, yung firstborn, siya yung makakatanggap ng inheritance or ng blessing ng kanyang ama, kahit pa pangalawa siya. Sa mga anak or bunso, pwede kang matawag na firstborn, kasi ang tinutukoy dito is not firstborn chronologically, but firstborn used by the Scripture to demonstrate special favor. Di ba nga sabi sa Exodus chapter 4 verse 22, ang sabi ng Panginoon sa Israel, "Then say Parao, this is what the Lord says, Israel is my firstborn son." Tinawag na si Israel is firstborn son. Tinawag na firstborn son ng Israel, hindi dahil sila ang unang nilikha na nation. Hindi ba? Kundi ang Israel were God's special nation. Right? Kaya tinawag po itong firstborn son. At makikita rin natin sa Psalm 89 verse 27 na si Kristo ay pinredict na magiging firstborn among the kings of the earth. Tignan po natin. Psalm verse 29. 89 verse 27. It says, "And I will make him the firstborn, the highest of the kings of the earth." Piniridik ito, si Christ po ito. Si Kristo ba yung first king sa earth? Hindi, maraming nauna sa kanya. Simula pa ng Old Testament. Alam natin na hindi siya yung first king dahil maraming nauna sa kanya ng mga hari. Pero siya yung tinawag na firstborn king. Why? Because Christ is the King of kings. Siya yung hari sa lahat ng mga hari. Nakahihigit siya. Christ is over them. Mas higit siya para sa kanila. No? So, alam natin yung mga bagay na ito. That is why, alam natin that si Christ ay nakaluklok ngayon sa kanang trono ng Ama, and He is ruling over all the earth. That is why, nang sabihin ni Paul, He is the firstborn over all creation, He is referring to Christ's supremacy. He is the firstborn of all creation. Paul says that he is referring to Christ's supremacy, being Lord. Pag sinabing supreme is being Lord, lordship over all creation, highest in rank, authority in degree or quality. There is none like Him. Walang makahihigit sa Kanya. And that's our Lord. Our Christ, na walang katulad, walang maikukumpara sa Kanya. Yan yung Diyos na sinasamba natin ngayon, mga kapatid. That's why dapat tayo po'y nagagalak, natutuwa every time na tayo po ay sasamba sa Panginoon, sapagkat ang Diyos na pupuntahan natin, dadalo rin sa gawaing ito, hindi lang basta hari, kundi hari ng mga hari. And He is the Creator. Manlilikha ang ating Panginoong Diyos. For by Him all things were created. Meaning that Jesus Christ was the Creator of creation. Mga kapatid, nang pasimula ay naroon na si Kristo because He was God. For by Him, everything was created. Yan yung sabi ng verse 16. So dito ay pinapakita ni Pablo na si Jesus ay hindi lang manlilikha, but Jesus Christ is also eternal. Eternal God. Diba? Sabi roon, ay nung pasimula ay naroroon na siya.
Sabi ni Brother Randy natin, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The Word is Jesus Christ. At sabi roon, the Word was God. And sa Psalm na binasa ni Kuya Randy natin, ang ganda ng verse 3. Sa pamamagitan ng salita na likha ang lahat. And that word, hindi lang naman yun word lang, na spoken word, kundi tinutukoy po roon ay si Lord Jesus Christ, because Jesus Christ is the Word. Siya yung salita. At sa pamamagitan niya ng salita, si Jesus Christ, nalikha ang lahat. Hindi ba napakaganda? Ganda na sinabi ni Brother Randy na namangha ako na walang original dito sa mundong ito. Because God created all things na nakikita natin dito out of nothing. Yung mga inventor, kukuha ng isang bagay, tapos lilikha. Di ba? So, hindi na yun original. Kasi may pinanggalingan na siya. Di ba? So, ang Panginoon, out of nothing, He created all things. Ganda. Anong pinapakita nun, mga kapatid? That our God is sovereign. He is in control of everything. Na ang lahat ay pinangyari niya ayon sa kanyang nais at kagustuhan. And because pinapakita na hindi lamang siya creator, hindi lamang siya eternal, dahil nakita natin that God is also is eternal. Kasi isa sa maling turo na pinalalaganap ng mga Gnostics ay ang turo na si Kristo daw ay isang nilikhang anghel lang. Sabi ng mga Gnostics, no? At ang mga panahong iyon, itinuturo ng mga Gnostics to worship angels. Noong mga panahon na iyon, pwede tayong magsamba sa mga anghel. Tinuturo nila yon. And that is why sa chapter 2 ng Colossians ay nirebuke ni Apostle Paul ang gumagawa ng mga ganito. Sabi niya in Colossians chapter 2, verse 18. And He is the head of the body, the church. Chapter 2, verse 18. Let no one disqualify you insisting on asceticism. Asceticism is false humility and worship of angels. And worship of angels. So, nung panahon na yon, talaga pong meron na po palang gumagawa ng pagsamba sa mga anghel. That's why sinabi rito, let no one disqualify you. Worship of angels. Na sumasamba sa mga anghel. Sana walang sumasamba sa atin dito sa mga anghel, no? Because they are creature, just like us. Sila ay mga nilikha rin, gaya natin. So dahil sinabi ni Paul sa kanila na si Jesus ay hindi anghel, kundi si Kristo ang lumikha sa mga anghel. So nilikha ni Jesus, hindi lamang ang mga visible world na binasa natin kanina, yung mga bagay na nakikita natin, but God, Christ, He created also the invisible world. At kasama dito ang mga anghel. Nilikha rin ng Diyos ang mga anghel. No? Sa Book of Hebrews ay may magandang bagay tayong makikita kung paanong si Kristo ay nakahihigit kaysa sa mga anghel. So if the angels are created beings, so therefore yung mga angels ang magwo-worship sa Kanya. Hindi yung mga angels ang iwo-worship, kundi si Christ ang iwo-worship ng mga anghel. Hebrews chapter 1 verses 4 to 6. It says, having become as much superior to angels as the name he has inherited is more excellent than theirs. For to which of the angels did God ever say, you are my son? Today I have begotten you, or again I will be to him a father, and he shall be to me a son. Sabi ng Panginoon sa mga anghel, meron ba akong anghel na tinawag kong, oy, ikaw ay aking magiging anak? Hindi. Oy,
ako'y magiging ama mo. Hindi. Hindi yun ang sinabi. Verse 6. Tignan po ninyo yung verse 6. And again, when He brings the firstborn, again, the firstborn, the Lord Jesus Christ, into the world. Sino ba dinala rito? Ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi ng Ama, He says, let all God's angels worship Him. Let all God's angels worship Him. Wow, mga kapatid, inutusan ng Diyos Ama ang mga anghel na i-worship si Christ. Mga kapatid, kung ang mga sinless angels kinumand ng Diyos to worship Christ, tayo pa kaya na mga sinful men ang hindi mag-worship sa ating Panginoong Hesukristo? Yung mga sinless angels, sinabi, i-worship nyo ang aking bugtong na anak na si Hesukristo. Tayo pa kaya na kinahabagan? Tayo pa kaya na nakareceive ng mercy, ng grace, na hindi natin deserve, ang hindi mag-worship sa Panginoon? That even in Isaiah chapter 6, that the cherubim, kinanta natin, and seraphim bowing down before Him. At alam natin na nandoon ang ating Panginoong Hesukristo. At anong pinakamaganda ron, mga kapatid? That the foundation of the temple shook nung inawit ng mga anghel sa harapan ng banal na Diyos, yung holy, holy, holy. Walang buhay na pader, walang buhay na mga foundation doon sa templo na yanig, gumalaw. Tayo pa kaya na mayroong buhay at buhay na walang hanggan na ibinigay sa atin ng Panginoon? How come na parang binabaliwala natin ang pagsamba sa Panginoon? Why is it na tayo na may buhay ay hindi makadiretsyong sumamba sa Panginoon at binabaliwala natin ang araw ng pagsamba sa araw ng Panginoon? Angels, the day and night, they worship the Lord. Tayo, isang araw lang ang ibinigay sa atin. Sabbath day. Hindi pa natin maibigay sa Panginoon. At ang challenge sa atin, mga kapatid, kung tayo, ikaw, nakareceive ka ng biyayang kaligtasang ibinigay sa iyo ng Panginoon, you must worship our Lord Jesus Christ. Deserve niya ang sambahin siya ng kanyang mga iniligtas. Amen po ba? Kaya tayo naririto ngayon. We're here to worship Christ. Kinahabagan tayo ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat. Pero iniligtas niya tayo. At ano ang ipapalit at isusukli natin sa Kanya? Pagsamba, parangal, at pagluluwalhati. Deserve niya ba yun? Yes. Kahit hindi ng mga hiniligtas. Because karapatan iyon ng manlilikha para sa kanyang nilikha. Ang sabihin niyang, sambahin ninyo ako. And therefore, higit tayo ng mga iniligtas ng Panginoon ang magkaroon ng motivation palagi every Sunday na hindi ko ipagpapalit ang gawain ng Panginoon dahil ako ay tinubos ng banal na dugo ng aking Panginoong Hesukristo at siya lamang aking sasambahin sa panahon ng araw na linggong itong ibinigay sa akin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, napakainam na makita natin that Christ, the Creator, the Eternal,
And Christ is also the sustainer of creation. Hindi niya lang hiniwan. Tapos niyang likhain. Tapos na ha. Okay na kayo dyan. Bahala na kayo sa sarili ninyo. Hindi niya iniwan yung kanyang nilikha. Siya po yung nag-sustain, siya yung nag-provide ng lahat ng mga pangangailangan ng kanyang nilikha. Sabi ng verse 17b, in Him, all things hold together. In Him, all things hold together. Christ continually sustains His creation. So Christ is preventing na yung sangnilikha niya ay malagay sa kaguluhan. Dahil kung inihinto ni Jesus Christ ang paghawak sa kanyang nilikha, ang lahat ay magiging chaos. That is why in Hebrews chapter 1 verse 3, he said, Hebrews chapter 1 verse 3, he said, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. Sabi ron, He upholds the universe by the word of His power. So Christ holds all things sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. It is Christ's word kung bakit ang mundo ay umiikot sa kanyang axis. It is Christ's word kung bakit ang mundo ay patuloy na nagre-revolve around the sun. It is Christ's word kung bakit buhay ka pa ngayon. It is Christ's word kung bakit may trabaho ka ngayon. It is Christ's word kung bakit malakas ka ngayon at nakakasamba ka sa Panginoong Hesukristo. In essence, mga kapatid, there is none better to Jesus Christ because Jesus is the ultimate in power, glory, and authority, and He deserves our praise and worship. Kapatid, even sa mga buhay natin, ang Diyos ang nagsusustain, nagpo-provide sa atin. And even those who hate Him, He provides. Kahit na yung mga galit sa Diyos, kahit yung mga nagre-reject sa Diyos, ang Diyos pa rin ang nagpo-provide. Hindi ba't sabi niya sa Matthew na pinauulan niya, hindi lamang naman sa mga matuwid, kundi nakakaranas din ang mga hindi matutuwid. Pinasisikat niya ang araw, hindi lamang naman sa mga matutuwid, kundi maging ang mga hindi matutuwid na nagre-reject sa Kanya, ay pinasisikatan niya rin ng araw. Hindi ba't napakaganda at napakagaling ng Panginoon that even those who hate Him ay nakaka-receive ng pagpapala, ng mga common graces ng Panginoon. Wow, napakaganda ng ating Panginoon. That's why the Lord Jesus Christ is so beautiful. Napakaganda ng ating Panginoon. And ang challenge sa atin, mga kapatid, the fact that Jesus Christ is our Creator, the fact that the Lord Jesus Christ is eternal and the sustainer of creation, number one, we should not worry. We should not worry. Why? Creator siya. Eternal siya. Sustainer siya. And therefore, we should not worry. That even isa sa mga great shepherd ng kapanahunan ng Israel ay si David says, "The Lord is my shepherd, I shall not want." So why worry? Kung kilala mo ang Panginoong sinasamba mo. Hindi na tayo dapat mangamba sapagkat ang Panginoong Jesus ay palaging nagpo-provide sa atin. Maaaring hindi ito sa paraan na gusto natin, pero alam natin, He will provide because He is our sustainer. The fact na si Jesus Christ is the Creator, eternal, and sustainer, we should always give Him thanks. Lagi tayong magpasalamat sa Kanya. Sa lahat
ng mga blessings na natatanggap natin sa Panginoon, let us always give Him thanks. And the fact that Jesus Christ is our Creator, He is eternal, and He is the sustainer of creation, let us always pray sa Panginoon. Let's always pray for Him. Lagi tayong lumuhod sa Panginoon sa pananalangin. Dahil kilala mo kung sino ang iyong pinaglilingkuran. Si George Mueller, isang missionary, meron po siyang 300 na mga batang pinapakain sa orphanage. Si Ferguson ay 160, nakakulong ngayon, no? So hindi natin alam kung ano nangyari. Pero itong si George Mueller, mga kapatid, meron siyang 300 na mga batang pinapakain. Pero isang araw sa kanilang paggising, ang sabi ng kanilang dorm mother, George, walang pagkain ang mga bata. Walang makakain ngayong araw na ito. Sabi ni George Mueller, tawagin mo yung mga bata, 300 sila. And then, punta tayo sa dining room. Puro plato lang ang nandoon at baso at kutsara. And George Mueller prayed. Nanalangin siya sa Panginoon na pagpalain ang kanilang pagkain. Siguro nagtataka yung mga batang orphanage, nasa orphanage. Wala namang pagkain. Pero pagkatapos mag-pray ni George Mueller, naupo na po sila. Ilang minuto may kumatok sa pintuan. Ang sabi po ng isang lalaki, George, sa palagay ko, kailangan nyo ng pagkain, ng tinapay. That's why kaninang madaling araw, nagising ako ng maagang-maaga, nag-bake ako ng napakaraming tinapay na at least kasya sa iyong mga pinapakaing mga bata. At naririto, dala ko nga pala, papapasukin ko na ba sila? Yes, sure. Dinala at sinerve yung mga tinapay doon sa mga bata. Maya-maya, bigla namang may kumatok uli sa pintuan. Meron pong hindi nasiraan ng ulo, nasiraan ng kanyang cart na may daladalang tatlong malalaking halos drum na gatas. Nasira yung gulong, di na makaandar. Ang sabi niya, kung i-fix ko ito, bulok na tong gatas bago pa makarating doon sa pupuntahan niya. And then he said, inyo na lang. At napakarami nito. Kasyang-kasya sa lahat ng mga bata na nandyan sa inyong orphanage. Dinala, pinasok. Yung tatlong malalaking halos drum. At talagang nakakain, nakainom yung mga bata nung araw na ito. Mga kapatid, nagtiwala si George Mueller sa Panginoon. Why? Dahil kilala niya kung sino ang Diyos niya. Kilala niya kung sino yung pinaglilingkuran niya. That Christ is Lord over all creation. That Christ is the Creator, the eternal God, the sustainer of creation. Alam niya na hindi siya dapat mag-worry. He prayed to God and he always give Him thanks. Nawa sa buhay natin ay ganito rin tayo. Magtiwala tayo sa Diyos because our God, our Lord Jesus Christ is supreme over all creation. Walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Panginoon. He is sovereign. At anuman ang meron tayo ngayong hinaharap, problema, pagsubok o anumang mga bagay na yan, ialay natin yan sa paanan
ng ating Panginoon. Dahil kung kilala mo ang Diyos na iyong sinasamba, hindi siya maliit. Siya po ay napakalaki para hindi niya kayang ibigay ang ating mga pangangailangan. God is the sustainer. God is eternal. God is the creator. Because He is supreme over all creation. Tayo po'y manalangin sa Panginoon. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin. How wonderful, how beautiful you are, O God. Salamat po, Panginoon, dahil minsan pa ay niremind mo kaming muli, Panginoon, na makita namin, Panginoon, kung sino ba ang Diyos na sinasamba namin, Panginoon. That our God is so great and mighty na walang mahirap sa iyo, Panginoon. Ngunit ang tanging dapat magawa namin ay lagi kaming magtiwala lamang sa iyo, manalangin at magpasalamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay namin. Purihin ka, Panginoon, because you deserve all these things para sa amin na iyong mga iniligtas. Sa iyo ang pagsamba, sa iyo ang pagluluwalhati, dahil ikaw ay Diyos ng lahat ng sangnilikha. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen.